Magandang hapon po sa lahat. Good afternoon po. English pa talaga tayo Taglis. So, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayon. Nasa aklat tayo ng unang Pedro. At lagi kong intensyon na hindi magbigay ng mga slides. Kung maaari ay buksan po natin ang ating mga Biblia. Ito man ay hard copy o kaya soft copy. Try to take note po sa mga kinakailangan. Muli, marami pong salamat sa inyong pagdalo. Sa mga galing pa ng Pinas na binati na kanina. At of course, sa iba pa na mga bagong or patuloy na dumadalo. Tayo po ay magsimula sa aklat na ito sa 1 Peter. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Elect Exiles. Madali po ito marahil i-translate, piniling dayuhan. Napakagandang pag-usapan o tingnan ang katotohanan ng Biblia tungkol sa mga bagay na tulad nito. Well, ito yung aking main point. Medyo nahirapan ako at dami akong nagawang main point, pero dito ako nag-stick. God is the source of steadfastness for endurance of all the elect exiles. Ulitin ko po, Pakinote niya na lang. God is the source of steadfastness for endurance of all the elect exiles. Sa Tagalog, ito yung aking translation. Ang Diyos ang pinagmulan ng katatagan para sa pagtitiis ng lahat ng piniling mga dayuhan. So I hope na-capture nito ang pangunahing dahilan kung bakit si Apostol Pedro ay nagsulat sa mga exiles dito sa lugar ng modern Turkey na ngayon. So stick lang tayo sa ating verse or chapter, 1 Peter. Ngunit marami tayong titingnan na mga tawag dito, reference na mga other text or chapter. Mabilis maintindihan at mabilis maalala ang ating main point. Bago tayo magpatuloy, nais kong tayo minsan pa ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Diyos na dakila, soberenya mo ay hindi kayang pantayan nino paman. Hindi mo kailangang sumagot kahit kanino paman. Salamat po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na sovereign in election. And dahil dyan, sovereign din kayo ng providence na mga pangangailangan ng iyong mga pinili na nagkalat sa iba-ibang lugar. Ng kadailanan, pangunahin ay sa kanilang pangangailangan. Ngunit sa text na ito, dahil sa persecution, tulungan nyo kami na maging handa makita ang katotohanan ng iyong soberanya, na kung kami man ay darating doon sa mga iba't ibang klaseng pagdurusa, pagtitiis, lagi naming makita na kayo ang laging pinagmumulan ng aming katatagan, ng aming banal na pagtitiis. Hayaan niyo po na magbigay ito sa amin ngayon ng lalo pang encouragement, katulad ng mga Kristiyano noong unang panahon, sa panahon ni Apostol Pedro. Dalangin ko po ito sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So mayroon tayong dalawang puntos na titingnan.
Balik lang tayo sa ating text. Bago yan, basahin natin at I hope na namemorya na natin. Sabi rito, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect, exiles in dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, according to the foreknowledge of God the Father, in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and for sprinkling with His blood, may grace and peace be multiplied to you. Napakagandang sulat ng isa sa mga pinunong apostoles. So mayroon tayong dalawang tingnan. Una, verse 1, about the author. Tungkol sa author. Pangalawa ay about God. Yun yung isa sa maganda nating tingnan dahil dito natin makita kung paano at bakit God is the source of our steadfastness, for our endurance sa mga pinili na mga dayuhan. Marahil magtanong tayo, bakit nga ba ginamit pa ni Pablo or ni Pedro ang salitang elect? Pwede namang exiles, pwede namang believers. Why elect? Well, isa ito sa mga mahirap na topiko pero napakaganda sa isang tunay na mga pinili. Una, about the author. Dito makita natin, unang-una sa unang talata, sabi agad ni Pedro na Peter, an apostle of Jesus Christ. Well, hindi si Pedro katulad ni Pablo na masyadong detalyado kung magsulat. Of course, makita natin at unanimously na si Pedro talaga ang sumulat ng epistle na ito. At sinulat niya nga dito sa mga elect exiles na dispersed sa iba-ibang lugar. Pero para magkaroon tayo ng kunting background, si Pedro ay tinawag, pinili ng Panginoong Hesus para maging apostoles. Sa ating pag-alam kung sino ang author, gusto nating malaman kung sinong tumawag sa kanya. Sapagkat mula doon makita natin ang tumawag kay Pedro, yun yung pinagmumula ng ating katatagan. Yun ang pinagmula ng pagkatawag. Yun ang pinagmulan ng kanyang pagiging mahusay na leader at sa kanyang pagpapatuloy. Of course, sa chapter 4 ng Matthew, just pakitake note na lang, 18 to 20, specifically, si Kristo mismo ang tumawag kay Pedro at ang kanyang kapatid na si Andrew. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Diba? And he said to them, and Jesus said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Immediately they left their nets and followed him. Si Simon Pedro, na isa sa mga fishermen, tinawag ng Panginoong Hesus para maging fishers of men. Of course, ginamit ni Jesus ang propesyon
ni Apostol o naging apostoles si Pedro na bilang mangingisda, ngayon mangingisda ka na or magiging fishers of men ka na. Sa paanong paraan, hindi net ang kanyang gagamitin, kundi ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Gusto natin makita dyan na mayroong isang mahusay or maayos na pangkabuhayan or trabaho si Pedro at saka si Andrew. Fishermen. Well, marami pa nga nagsasabi na sila daw ay medyo mayaman. Well, pwede pero talagang nakakaahunos mas maayos silang kalalagayan. Gusto natin makita din na si Pedro at saka si Andrew, sila ay mayroong kalalagayan na maayos. Kung titingnan nga natin sa Mark chapter 1 verse 19 to 20, sabi roon na and going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother who were in their boat mending the nets, and immediately he called them. And they left their father Zebedee in the boat with a hired servant and followed him. So yung mga mangingisda doon, medyo hindi trabahong makaraos lang. Medyo hindi man wealthy, pero isa sa mga decent na mga trabaho. Kasi dito, iniwan nila ni James, anak ni Zebedee, at saka si John, iniwan nila ang kanilang tatay, ang kanilang bangka, at mayroon pa silang mga hired na mga servants. So, ibig sabihin, napakaganda ng kanilang trabaho na sila ay kumikita. Hindi ganun kabilis o hindi basta-basta iiwan na lamang ito. Well, flourishing marahil dahil kung walang bibili sa kanilang isda, anong gagawin? Gagawing tinapa, gagawing daing para maibenta pa uli. Sa isang pagtingin, mayroong kalalagayan si Pedro na isang maayos. Pero, immediately he followed Jesus. Sa 2 Peter chapter 2 verse 1, gusto ko rin makita natin, ang pag-alam natin kay Pedro ay hindi yung detalyeng resume niya, kundi kung paano siya tinawag at paano niya nauunawaan na kanyang pagkatawag. At paano natin naunawaan kung sino yung tumawag. 2 Peter, basahin natin, sabi rito, sa pangalawa niyang sulat, chapter 1, verse 1, Simeon Peter, a servant, an apostle of Christ Jesus, to those who have obtained faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and our Savior Jesus Christ. Bakit ko ito kailangan itagpi o bakit ko ito kunin para alamin kung sino si Pedro? Dito si Pedro, sinasabi niya na kayo na aking mga sinusulatan, we have obtained a faith equal standing. Ano ibig sabihin? It is from God. We are the same. Hindi ako mataas, hindi kayo mababa, kundi pareho ang ating standing sa harapan ng Diyos. We are all saved by grace. We are all called by God. In relation sa kanyang sulat doon sa mga sinulatan niya sa 2 Peter. Pero makadapat din natin makita na sinasabi ni Pedro, hindi lamang equally pareho ang standing nila sa mga believers, bagkus doon din sa mga apostoles. Sila ay mga tinawag
lang din ng Panginoon. Hindi sila maging apostoles, kundi sa pagkatawag sa kalooban ng Sovereign Lord. Nakita nyo na yung ating magandang tinatahak? In other words, his apostleship is also by the will of God, the same with all other apostles. Di ba? Kaya pag binasa natin, Peter, an apostle of Jesus Christ, hindi lang ito dahil sa gusto lang ni Pedro. Mayroong isa na may gusto na maging apostolis siya. Ganon din sa'yo. Naging Kristiyano ko hindi dahil sa ginusto ko lang. Totoo na ginusto mo, pero may nag-cause, bakit mo nagustuhan or bakit mo ginusto. Yun yung maganda nating makita. Di ba? So sabi ni Apostle Paul, Ephesians chapter 1, para medyo maliwanag si Apostle Paul sa kanya mga epistles or mga sulat, sabi niya, Ephesians chapter 1 verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Mas maliwanag na sinabi ni Apostle Paul, sa kalooban ng Diyos kaya ako naging apostle. Ganon din si Pedro. Kaya siya naging apostolis ni Kristo, they have equal standing with Paul. Nagkaroon sila dahil sa trabaho, kalooban ng Diyos. Mas niliwanag pa ito ni Paul sa kanyang sulat sa Galatians chapter 1 verse 1. It's worth noting down actually. Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, akala natin ganun lang. Meron napakaganda tayong nakikita ang ginawa ng Diyos, ang kanyang ginagawa. Galatians chapter 1 verse 1. Paul, an apostle, not from men, nor through men. Naging apostolis si Pablo hindi dahil sa gusto niya lamang. Siya nga taga-usig ng church. Di ba? Hindi dahil sa gusto ng nanay at tatay niya or ng panggobernuhan. Not through men. Sabi dyan, but through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. 1 Corinthians chapter 1 verse 1, napakaganda. Sabi ni Paul, yung salita na namang kaleo, called, tinawag, diba? By the will of God to be an apostle of Jesus Christ and our brother Sosthenes. So tinawag ako ng Diyos. To those whom He foreknew, He also predestined. To those whom He predestined, He also called. To those whom He called, He also justify. To those whom He justify, He will ordo salutis. Pansinin niyo, verse 9. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Sabi roon, God is faithful, by whom you were called. Ako tinawag, kayo rin mga tinawag, para ano? Into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Dahil hindi natin kayang lumapit kay Kristo, hindi natin hahanapin si Kristo. Paul is saying because someone who called, and that is God. Lastly, about sa calling. In Romans chapter 1, verse 1 to 2. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, yung salitang set apart for the gospel of God. Tinawag, set apart, or itinalaga, para saan? Verse 2. Which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scripture. Itinalaga para sabihin ang pinangako nung una pa man. So mayroon na naman tayong hint kasi kailangan natin itong mamaya sa atin pag-aaral about why Peter is saying elect. At bakit ito
mahalaga sa ating kaunawaan na source ito ng ating katatagan. Makita natin, Peter is called by God as an apostle of Jesus Christ para ano? To encourage elect exiles who are dispersed in different places dito sa modern day Turkey. Sabi rito, disperse or dispersion, yung salitang diaspora, where normally ginagamit ito sa mga Jewish. Pero dito, ginamit ito ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya. At mamaya-maya makita natin kung sino ba ang mga mananampalatayang ito. Point number 2, or 1, pero under niyan is B, yung Apostle of Jesus Christ. So, yun ang isa sa pinangalandakan ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, Apostle of Jesus Christ. Alam naman natin ang ibig sabihin ng apostle is one who is sent or is the messenger. Another ibig sabihin niyan, authorized representative. So, sa kay Pedro, siya ay authorized representative ng Panginoong Hesus. Makita natin, lalong-lalo na sa si Pedro, si John, at saka si James, tila baga sila ang mga pangunahing mga apostoles. To the point, nung nagmimisyon si Pablo, pumunta pa siya sa church, sa Jerusalem Church, para kumpirmahin na ang kanyang tinuturo tungkol sa grasya ay tama. At ito ay kinumpirma sa elders ng Jerusalem Church. Pangunahin doon ay si James. Sa Mark chapter 5 verse 37, sa tagpong ito, and he allowed no one to follow him. Ito ay ang Panginoong Hesus, except Peter, James, and John, and the brother of James. Ang gusto nating makita na ang pagiging apostoles din ni Pedro ay isa sa pangunahing apostoles, siya ay isa sa pangunahing apostoles. Sa Matthew chapter 10 verse 1 to 4, dito ay unang pinangalanan ang si Pedro, nagsisignify na siya ang una sa mga apostoles. Basahin lang natin sa mabilisan, sabi rito, Matthew chapter 10 verse 1 to 4. And he called to him his 12 disciples and gave them authority. So, muli, ang mga apostoles ay binigyan ng authority ng Panginoong Hesus over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are this: first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. So yun yung mga apostoles. Ang pagiging apostolis ni Pedro ay hindi ganon ka-famous marahil tulad ni Paul. Ako personally sa aking pag-aaral, tila baga mas ang bias ko kay Pablo kaysa sa iba mga apostol. Pero of course, dahil sa ating pag-aaral, ang naalala ko lang dati kay Pedro, si Pedro ay mapusok, nagmamadali. Ayaw ko yan kasi ganun din ako eh. Si Pedro ay nag-deny kay Jesus. Pero all those things, pag nakita natin, makita natin hindi ang buhay lamang ni Pedro, kundi ang buhay na meron siya mula sa Diyos, ang pagkatawag sa kanya.
Actually, ito ang isa sa mga hindi ko makalimutan na lagi nating kinakanta at mula sa bibig ni Pedro sa John chapter 6, verse 68. Alam mo naman kapag John chapter 6, isa sa mga napakagandang chapter ng John. So dito na mamaalam ng Panginoon marahil or sa kanilang usapan ay siya ay aalis. Sabi niya, at hindi kayo makakapunta. You could not come. So sabi ni Peter, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Panginoon, saan pa kami pupunta? Wala na. Well, probably bago pa niya itinatwa si Jesus. So, Apostoles, maliwanag, walang iba kundi siya ay maglingkod kay Kristo. Ang kanyang intention sa sulat na ito. So, number 1 is about the author. Alaman na natin na si Pedro ay tinawag ng Diyos. Ang kanyang somehow profession, siya ay apostol ni Kristo. Ngayon ay ang kanyang intention sa sulat. Intention of his letter. Dito makita natin na intentionally, Peter encouraged, motivate, given a clear foundation sa kanilang persecution, kaya sila nagkalat-kalat sa mga lugar tulad ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Dahil sa kanilang persecution. Pero mayroon siyang maliwanag na sinabi. To those who are elect exiles. Kanyang ginamit ang salitang pinaka mahusay, maigi, elect exiles. Intentionally. Sapagkat katulad din ni Pablo, kung si Pablo ay nagtatrabaho, nagmiministeryo, nagtuturo para sa mga elect. Ganon din si Pedro. Maliwanag sa kanilang kaisipan, sa kanilang damdamin na mayroong mga pumili sa mga taong ito. Kaya sabi niya, to the elect exiles. Kung babalikan natin ang ating main point, ang Diyos ang pinagmumulan ng katatagan ng mga ito para sa kanilang pagtitiis sa lahat ng mga pinili ng Diyos na ngayon ay nagiging dayuhan sa iba-ibang lugar. Maliwanag na sinabihan sila ni Pedro, maging matatag kayo at huwag kayong makalimot na mayroong pumili sa inyo. God is not sovereign only in election, but He is also sovereign in provision. He is also sovereign in His providence. Sa Matthew chapter 16, isa sa famous na kung saan tinanong ni Jesus si Pedro o ang kanyang mga disipulo. Alam niyo ba ang kwento doon? Nagtatanong-tanong na kung sino nga ba si Jesus, Son of Man? Who do people say that the Son of Man is? Di ba? Narinig niyo ba yung mga kuro-kuro dyan? Ano ba masasabi nila tungkol sa akin or tungkol sa Son of Man? At tinanong niya ang kanyang mga disipulo. Verse 15 sabi niya, tinanong niya si Pedro. He said to them, but who do you say that I am? Verse 16,
Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Verse 17, Matthew chapter 16, and Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ang pagkatawag kay Pedro ay para i-encourage, para maging pillar sa pundasyon ng church. Hindi si Pedro ang bato, although siya ay maliit na bato, pero sa kanyang profession, sa kanyang sinabi na you are the Son of God, mula dito, i-establish ng Diyos ang kanyang church. Jesus will establish the church in His name. At yan ay kinumpirma ni Pedro sa kanyang mga pagsulat susunod na mga chapter sa 1 Peter chapter 2. And verse 4, sabi nga rito, "As you come to Him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourself, like a living stone, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Verse 6, 1 Peter chapter 2, "For it stands in the scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a corner stone chosen and precious, and whoever believes Him will not put to shame." So, pinapakita, kinumpirma ni Peter na hindi talaga siya ang cornerstone. Taliwas sa mga paniniwala na si Pedro ang panulukang bato. Hindi. Si Jesus. Pero makita natin na si Pedro ay isa sa mga tagapanguna na nag-lay down ng pundasyon ng church. Isa pang tagpo sa buhay ni Pedro nung siya ay nagtatwa na kay Jesus. Or bago niya pa itatwa, or bago niya pa ipagkanulo ang Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 31 hanggang 34. Napakahalaga na makita natin ito. Na maging ang mga apostoles, kung wala ang intervention, kung wala ang pag-care, kung wala ang sovereign Lord, even them, they will fail. Verse 31, Luke chapter 22. "Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat." Well, actually, kapareho din ito marahil sa lahat ng mga pinili, mga niligtas ng Panginoon. Satan is demanded you. Satan is trying to get you out from Christ, from God. Pero this is the good news. Verse 32. "But I have prayed for you, that your faith may not fail." Na kahit kapag ikaw ay nananangan lang sa iyong pananampalataya, sa iyong kakayanan manampalataya, it will fail. Kailangan manangan ka doon sa iyong pinapanampalatayanan. Magkaiba po yun. Gusto kong ulitin. Marahil sa atin ay, hindi nanampalataya naman ako. Nagtitiwala ka sa iyong kakayanan manampalataya. Pero actually, hindi ka nagtitiwala sa iyong pinananampalatayanan, which is Jesus. Minsan yun ang problema natin eh. Pero dito, "I will pray for you. And when you have torn again, strengthen your brothers." Peter said to him, "Lord, I am ready to go with you both to prison and to death." Jesus said, "I tell you, Peter, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me." God allows to happen kay Pedro para ipakita ng Panginoong Hesus, after that, Peter,
You will serve me. You will strengthen the church. Marami pong salamat sa buhay ni Pedro. Magandang makita natin. It is God who works. Well, sa panahon ngayon, sinulat ito ni Pedro around 64 AD. Yung panahon naman na yon sa buwan ng Hulyo, Agosto na tayo ngayon, ano? Hulyo, 64 after the birth of Christ, nagkaroon ng isang malaking sunog. Pag may sunog ba, anong gagawin nyo? Kukuha ng tubig, sisigaw, di ba? Alala ko yung sunog sa amin dati, dumating ang bumbero, kapiraso pa lang. Lumaki kasi hindi gumana. Well, si Pedro, sinulat niya ito around sa mga panahon na yon, 64 to 65. Pero sa panahon naman na yon, ay nagkaroon ng great fire sa Rome. Sa 1 Peter, sa chapter 5, basahin po natin, chapter 5, verse 13, ito yung lokasyon ni Pedro sa kanyang pagsulat. Verse 13, chapter 5. Sabi rito, she who is at Babylon, who is likewise chosen, send you greetings, so does Mark my son. So sinasabi ni Pedro, na ginigrade ka ng church. Yung she dito ay yung church dito sa Babylon. So maraming posibleng isipin, saan pa talaga si Pedro nung time na yon? Kung Babylon, asip na Babylon na modern day Iraq, medyo nasa Mesopotamia. Medyo malayo. Well, I fully agree na si Pedro ay nasa lugar din lang ng Rome. Ginamit lamang ang salitang Babylon as a code name para itago kung saan siya naroon. At para hindi sila mahuli sa mga nagpipersecute sa kanila. Kaya nga, nung namatay si Pedro, maraming mga forefathers ang nagkumpirma, katulad ni Clemente noong 96 after the death of Christ at saka ni Ignatius ng Antioch, nag-affirm sila na namatay nga talaga si Pedro doon lang sa perimeter ng Rome. So, nevertheless, maganda natin makita na naging mahusay na lingkod si Pedro para sa church. Yung fire na ito na nangyari noong July 64 after the birth of Christ, believed to be na actually ginawa ito ni Herod. Herod nga ba? Hindi, ni Nero. Ni Emperor Nero. Marami ang nakakatunog na ito ay ginawa ni Nero. Sapagkat si Nero bilang emperor, nagkakaroon siya ng mataas, matayog na pagnanasa na lagi niyang magkaroon ng mas malaki na kaharian or mas malaki na bahay. Gusto niyang tupukin or pabagsakin ang mga nagusaling na itayo na noon para nga makapagpatayo siya ng bago. Well, nangyari na nga ang sunog. Kaya ang mga Romans ay talagang naghahagulgol. Ika nga sa wikang English, they were totally devastated. When the great fire happened, ika nga parang nawala ang aming identity, ang aming kultura in a sense. Wala na kaming mukhang ipagmamalaki sa maramihan. Ang kanilang mga religious elements ay mga natupok. Ang kanilang mga templo, mga shrines, maging ang kanilang ang mga maraming tao hanggat ang mga kabahayan. Lahat ay nasunog, naging abo. Mayroong malaking implication sa city or sa bansang ito. Kaya si Nero nag-isip, ano ba ang magandang gagawin? Mukhang mag-aaklas na ang mga tao sa akin.
Pag itinuro ka mga Jewish, mga Jewish kahit papaano, adherent sa Roman Empire. Aha! Ito, ang mga Christians, ang may kasalanan. Kaya nung time na yon, inispread ni Nero na ang nagsinde, ang may mitsa, ay ang mga Kristiyano. Ito na mga hindi umaayon sa ating kultura. Ito ang mga nakikipagmarahil ay katulad ng isa sa mga inaayawan sa kanila ay tinuturing silang mga vampira dahil nga sa Lord's Supper. Mga vampira yung mga yan. So sila ang inakusahan at inispread ito ni Nero hanggat umabot sa buong Roma at sa mga imperyo ng Roma, kaya itong mga ito ay they are dispersed. Well, sino ba ang mga taong ito? Well, sabi rito sa ating mga pag-aaral, at kung titingnan natin ang mga talata ng Biblia, ito ay mga Gentile believers. Mayroon din mga ilang mga Jewish, pero primarily, sila ay mga Gentile. Na kung saan, nagkaroon na sila ng mga maayos na katatayuan doon, kaya sinabi ni Pedro na exiles dahil iniwanan talaga nila ang kanilang mga business, whatever, na mayroon sila tahanan dahil inuusig na sila. In verse 14, makita natin chapter 1. Since I know that the putting off of my body will be Verse 4, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. So this refers sa mga Gentiles believers. Maging sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, yun yung magandang makita natin. But now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Pinapakita lamang ni Pedro na his letter ay para sa mga mananampalataya. Most probably, sila ay mga naibanghilyuhan sa mission ni Pablo. Ganun pa man, about sa author, makita natin na God called him. And he became effective kahit sa kanyang failure because God sustained him. Ano ang magandang realization niyan sa atin? God who called is the source of our steadfastness. Sa ano pa mang pagtitiis mayroon ka. Hindi lamang sa persecution. Maging kung ano man ang kalalagayan natin ngayon. I am fighting for sin. And I can trust my Lord, my God, that He will sustain me. Next point. About God. About God. Sabi roon, to those who are elect exiles of dispersion, according to the foreknowledge of God. Nauna, tingnan natin dito yung one God in three distinct persons. Well, medyo doctrinal, pero maganda makita ito natin sapagkat hindi lang yung election ang source, kundi siya mismo na nag-elect, na nag-choose. Actually, yun ang una kong napili. God's election is the source of our steadfastness and for endurance for all the believers. Hindi, sabi ko hindi. Ang Diyos mismo. So the triune God. God, who is He? In this passage, of course, sabihin agad ng iba, God is the Father. Pero, normal address ito sa ekonomiya ng isang Diyos sa tatlong persona. God is always called, a Father is always called a God.
Pero dapat natin laging maintindihan na there is one simple God and He consists in one simple, uncompounded, indivisible essence. Hindi mo pwedeng hati-hatiin ng Diyos at hindi pwede ito mahati. Maliwanag ito sa unang, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Well, dito sa text na ito, sa 1 Peter chapter 1 verse 2, ito rin ang isa sa pinakamaliwanag, klarado, diritsahang makita natin na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya minsan naghanap tayo sa ambang mga verses na yun. 1 Peter chapter 1 verse 2. Dito makita natin yung distinction ng Father, Son, and the Holy Spirit. Although dito ang naunang binanggit ay God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. Merong iba sabi, hindi, yung Son of God, hindi Diyos yan. Hindi, God the Son yan. So, God the Father, papunta na tayo sa unang trabaho ng tatlong persona sa isang Diyos. Sa redemptive plan, makita natin yung election, yung choosing. According to the foreknowledge of God the Father. God the Father who chose according to the foreknowledge of Him. Ito yung hindi lang alam ng Diyos, Ama, na mananampalataya si Rocky, kaya kung mananampalataya si Rocky, sa kanya pinili. Hindi ganon. Sapagkat ang pagpili, mamaya makita natin na before even the foundation of the world, wala pa ako. Wala pa ang creation. Wala pa ang pinili, may pinili na. Pero dito muna makita natin na God the Father is the one who choose. Very familiar verse sa atin ay John chapter 6 verse 44. Sabi ni Jesus, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Maliban na ang Diyos Ama ang magdala sa Kanya sa akin, or yung mga pinili ng Ama, ibigay sa akin, hindi sila makakapunta. Yung inability. We praise God for that. I'm unable. But it is the Father who draws me. God the Spirit. Sabi rito, you the elect exiles, this is who God is. The Father chose you before even the foundation of the world. He is sovereign in election. He is also sovereign. God is sovereign, the Holy Spirit, and sanctification. Ano ibig sabihin nun? God the Spirit in sanctification, ibig sabihin, set apart. Ang mga mananampalataya, positionally, sila ay itinalaga na. Sa harapan ng Diyos, they are sanctified already in the basis of Christ's atoning death. Justified, sanctified. Positionally, tayo ay mga sanctified din. Pero progressively, tayo ay patuloy na sina-sanctify. That's the work of the Holy Spirit. Pinili kayo, itinalagayo kayo para sa Kanya, habang kayo nabubuhay, nisisiguraduhin niya na hindi kayo mawawala. Bagamat marahil ang lahat o maraming marahil na mga pinili, mga Kristiyano, hindi man sila mawawala, nagwawala. Sa maraming tiisin, maraming persecution marahil. God the Son. So, the Father choose, the Holy Spirit separate them, regenerate them, in order that they will see Jesus, that they will obey Jesus.
Nais ko lang basahin ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Colossians, 1 Corinthians chapter 6, verse 11. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. God the Holy Spirit sanctified. God the Holy Spirit set apart for people to be obedient to Him. Yung mga niligtas ni Kristo sa kanyang kamatayan, sila ay mga itinalaga, sinipped apart dahil sila ay mga pinili. In other words, to all that the Father chose, Jesus redeemed them all. To those whom Jesus redeemed, the Holy Spirit sanctifies, sealed them. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Sabi rito, simulan ko sa verse 5. Even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ. Verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works. Take note, which God prepared beforehand that we should walk in them. Nung una pa man, itinalaga na kayo, pinili na kayo para maging masunurin kay Kristo. We praise God. Yung iisang Diyos sa tatlong persona, kung paano siya sovereign sa election, sa pagpili, He is also sovereign in providence. Yung ginamit din dito is sprinkling for His blood. Ito ay pagpapakita ng ownership. Naalala nyo ba yung Exodus chapter 12 na sinabi ni Yahweh, maglagay kayo ng mga dugo sa pintuan ninyo para hindi kayo parusahan. When we are sprinkled, when we are bought by the blood of Christ, no punishment will come to us. No punishment will come to the elect. Because they are sprinkled, owned by God, by Christ. B, God's work in election. Kailan ba talaga pinili ng Diyos? Sabi rito, elect exiles. Isa sa pinaka-controversial na topiko ay ang election. Hindi lang sa Biblia, maging sa atin sa Pilipinas, kapag may election, controversial ta agad. Pero hayaan mo na lang yun. Pero ang gusto kong makita natin, may iba-ibang mga pananaw tungkol sa doktrina ng eleksyon. Marahil ikaw, ako, tayo ay magkaiba. Mapa-Presbyterian, Baptist, Catholics, Anglican, may iba-iba. Pero mas maganda makita natin kung ano ba ang biblical doctrine of election. Nakakalungkot sa panahon natin na maraming mga churches ayaw tingnan ito. Pero marapat na dapat nating tingnan bilang mga faithful sa truth of the gospel. Maganda, malinaw ito sa ating mga isipan, sa ating mga damdamin. Ito ay isa sa pinaka dapat maunawaan natin. God is sovereign in election. He does it for His glory. He does it for His good pleasure.
He does it holy, righteous, and just. No one can question Him. It is the free right of the holy, holy, holy God. Kaya nga sabi ni Paul, who are you man to answer, to question God? Who am I? I should understand this is the sovereign work of God. Ephesians chapter 4, verse 1, verse 4. Even He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him in love. Kailan ba talaga nagplano ang Diyos ng kaligtasan? Isaiah chapter 48 verse 16, sabi rito, draw near to me. Hear this. From the beginning, I have not spoken in secret. Yung me, sabi ng marami, si Isaiah. But kapag pinag-aralan buong chapter, yung me represent sa nagsasalita sa coming Messiah. From the beginning, I have not spoken in secret. From the time it come to be, I have been there. Now, the Lord God, yung capital L, small letter O-R-D, Yahweh Adonai sent me. Yung me, yung Lord God, pertaining to God the Father, pinadala ko, and His Spirit. Salvation is planned before the foundation of the world. Kung titingnan natin sa verse 19, sa 1 Peter na ating pinagkukuha ng text, pansinin ninyo. 1 Peter chapter 1 verse 9, but with the precious blood of Christ like a lamb without blemish or spot, He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last time for the sake of you. Ang pagdating ni Kristo rito ay nung una pa man ay tinakda na, plinano na ng tatlong persona sa isang Diyos. Think about this. Revelation chapter 13 verse 8. Kailan ba talaga tayo naging Kristiyano? Kailan ka ba naging Kristiyano? Naging Kristiyano ako nung nanampalataya ako kay Kristo. Yes, I fully agree that. Pero in the sight of God, you become Christian when He write your name in the book of life before even the foundation of the world. Kasi yung kanya plinano, mangyayari yon. But through time, in time, yes. Revelation chapter 13 verse 8. Tingnan po natin how it is a source of our encouragement, a source of our steadfastness. Di ba? 13 verse 8, sabi rito, and all who dwell on earth will worship it. Ang lahat ng mga nasa sanlibutan magsasamba sa beast. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who was slain. Ang sino man hindi nakasulat sa book of life before the foundation of the world, sila yung mga sasamba. Ibig sabihin, sila ay hindi mga mananampalataya. Kailan na isulat ang pangalan mo? Even before the foundation of the world. We praise God for that. Verse 17, chapter 17, verse 8. Revelation. Diba? The best that you saw us, and is not, and is about to rise from the bottomless pit, and go to the destruction, and the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the best, because it was and is not to come. Yung mga hahanga, yung mga nagsasabi, oh, ang galing! Yung mga hindi nakasulat ang kanilang pangalan before even the foundation of the world. We praise God.
when we see the letter of Paul, elect exiles. Ako rin ay isang exile ngayon. Dapat sa Pilipinas tayo, di ba? Well, ang iba dyan, self-exile. Enjoying. Pero tayo ay papanaw. Tayo ay aalis sa mundong ito. Pero sino ba ang source ng aking buhay? Sino ba ang aking tagapagligtas? Kanino ba ako nabubuhay? God's providence to His elect. Ang providensya niya ay hindi kinakapos, kinukulang. When we talk God's providence, He is the one who control, who monitor, who act para sa kanyang kaluwatian, para siguraduhin, para sa ikagaganda o ikabubuti ng kanyang mga pinili. God is working, controlling this world, not for this world, but for His elect. Isa ka dyan. We praise God for that. Akala lang natin sa mga nangyayari, it's just all happen because of something. No. There is a governor. There is God. And that's why Peter is saying, you are elect. Balik tayo sa ating text. Napakaganda makita ang mabuting balita na meron tayo sa isang Diyos, sa tatlong persona, in particular, sa opisina ng Panginoong Yesus. Verse 4. Hapyawan na lang natin kasi detalyin ito ni Pastor Jim next week. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Merong isang inheritance, primarily, ang kaligtasan, hindi nasisira, hindi kumukupas, kept in heaven para sa iyo. Kung paano binabantayan ng Diyos ang inheritance, how much more ikaw na mag-i-inherit? Di ba? Kayo nagsasabi mawawala ang kaligtasan. No! Hindi. Dahil hindi ikaw ang may-ari nito, hindi ikaw nagmamanage nito. Well, ang mga niligtas, nagwawala minsan. Saan ka makakita ng inheritance mo, hindi mawawala? Ang mag-i-inherit, mawawala. Anong klaseng Diyos ang ating pinag-uusapan dyan? We praise God. We praise God for that. Verse 15. Sabi rito, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. It reminds us na pinabanal ako dahil kay Kristo, ang Diyos na banal na tumawag sa akin ay sigurado natutuo siya sa kanyang pangako. Psalms 89 verse 39. 89 verse 39. Once for all, I have sworn by my holiness, I will not lie to David. When we hear someone saying, be holy, immediately in our mind, I am holy because of Christ, and my God who is holy is true to His promise. At kahit anong persecution, kaya manghihina ako minsan. Kakamali ako minsan. Pero sisiguraduhin niya na hindi ako mawawala. That's the good news we have in God. That's the good news we have when we read our Bible. Merong Diyos na ating dapat paniwalaan, mabuhay sa Kanya. We as church, ano ang maganda natin gagawin? Kailangan patuloy tayong matapat bilang church na nagkakaisa, laging tingnan ang mabuting balita mula sa Biblia. Ang mga mabuting balita na sentro kay Kristo. Hindi lamang ito binabasa, hindi lamang ito inaawit, kundi makikita ito sa ating pamumuhay. Makikita ito sa ating mga preaching. Makikita na wala na nga tayong inasahan. God is the source of source of steadfastness for endurance of all the elect exiles. Ikaw, sino ba talaga ang inaasahan mo? Kanino ka ba talaga nakakapit?
Marahil, you keep on going to the church, coming to the church. This is the good news. God is only source of everything. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo, sa akin na makasalanan. Mayroon tayong kasiguraduhan. Hindi tayo baka sakali. Kung ikaw man ay nanghihina, nawawalan ng gana, minsan tila baga, paikot-ikot na lamang ang buhay, you need to think about Christ. You need to think about what He has done and what He's doing. We praise God. And that's why we loudly sing the gospel. We loudly preach the gospel. We live out the gospel. This is what we can do. Laging sabihin ang masaganang soberenya ng Diyos sa election, sa provision, maging pagdating sa glorification. Tayo manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. For these 2 verses, we understand na kayo po talaga ang source ng aming katatagan, na kung bakit kami natututong magtiis sa kabila ng maraming impluensya sa kasalanan, sa kabila ng mga various kinds of troubles, testing, trials na naglipana sa amin. Naabot kamay na namin. Nandoon ang patuloy na conviction na dapat kami mabuhay sa kabanalan. Tulungan niyo po ang church na ito patuloy na maging matapat sa mabuting balita. Sentro kay Kristo. Nangyari kay Kristo. Sa mga usapin tulad ng election, magandang magpasakop kami ng lubusan na kayo nga ang Diyos na pumili. At maging masaya, Panginoon, salamat na isa ako sa iyong pinili. Malaman ang totoong mga pinili, sila ay nagpapatuloy sa buhay na may kabanalan. After na sila ay nagsisi, nanampalataya na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Ang kanyang perpektong buhay, kamatayan, kabayaran sa kasalanan, at muling pagkabuhay, ang siya lamang may kakayanan sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, na pinaalalahanan kami habang kami naririto, may kasiguraduhan ang aming tutunguhin dahil kayo ay kasama namin. You will never leave us nor forsake us. This is we pray in Jesus' name. Amen.